Eto na, eto yung naging sira niya 'no. 'Yan, kung makikita niyo tik, ayan, yung ilaw. So, ginamitan ko siya nung tinatawag na parang, sabi nga ni Kuya Roy, si Kuya Roy Siciliano, yung mechanic ng tuk-tuk three-wheelers, is yung i-reset ko daw 'no. Tinry ko siyang i-reset, yung ire-rev mo siya tapos, bigla mong papatayin pero unfortunately, hindi siya masyadong, successful. To give you a brief context kung gaano kalayo yung, pinuntahan ko para madala yung aking si Bombi na TVS XL100. Siya ay 28 kilometers away from our home in Muntinlupa. Ah, that's around siguro mga 1 hour or 1.5 hours ko siya ni-ride on para makarating lang din do'n. So, yun nga, talagang nahirapan din ako 'no, na i-ano siya, na dalhin do'n kasi nga unang-una malayo din, galing pa ako sa work, you know, nung makarating ako doon. So, ang masasabi ko lang kasi siguro dapat 'pag bibili rin kayo ng motor, i-consider niyo rin yung layo ng mekaniko 'no, from your home. Siyempre para pag nadadala niyo, malaman din agad kung maano niyo rin, kumbaga komportable kayo dun sa pagdadalhan ninyo kasi malapit lang naman. And another hindrance doon sa pinagdalahan ko, although the service was very fine and very, comfortable, heartwarming naman yung kanilang pagtanggap sa akin and then yung sa ano ko, sa problema ko. Ang naging nakita ko lang na medyo konting butas is wala silang pang-check or yung tinatawag ko na parang, malaman kung yun agad yung sira, 'no? Parang yung sa spark plug, i-check nila yung kuryente, didikit nila yung ano sa body, yung parang ground, parang gano'n, 'di ba? Para malaman nila kung yung spark plug yung sira, 'no? In all honesty naman kasi, TVS XL100 Premium was a great motorcycle. However, hindi rin kasi talaga maiiwasan na masira yan. So, dinala ko siya agad dito sa Tuktok Three-Wheelers sa Silang Cavite. At chinek naman ng legendary mechanic na si Roy Siciliano yung problema. Ito lang napansin ko, no? Kasi nga itong motor na to, dahil nga sa bibihira siyang masira, mahirap mahirap ding malaman ang sira niya if ever naman na magkaroon ng problema. Ang ending kasi talaga, hindi naman talaga nakita yung sira pero satisfied naman ako sa service. Ang sabi doon sa TVS, dito sa Silang, ang sira daw niya baka box na daw, no? Ang sabi naman sa Wiltec, kung saan ko siya binili, sa Wiltec San Pedro, ah, hmm, ang nakikita nilang sira is yung stator, no? Do'n pa lang nagkakaroon na ng ano, ng problema, 'no, na kahit ipa-check mo sa kanila, inubara na nila yung motor, hindi pa rin nila malaman yung sira, 'no? So, dapat i-consider niyo rin yung gano'n, 'no, before buying this motorcycle. Although wala naman akong naging problema sa kanya in the long run, but I would suggest na i-address nila yung mga gano'ng concerns ng mga customers nila sa TVS Motors. Ang isa pang problema kasi doon, siyempre gagastos ka, bibili ka ng piyesa, then hindi naman pala yun yung sira. Ang isa, inobserve ko yung motor for about siguro mga 3 months na ganon. Tingin ko nasira talaga yung stator na talaga yung sira.